Okay, bakit daw laging nagbabawas yung kanyang coolant sa kanyang sasakyan? Ang tanong ng ating taga-subaybay. So number 1, pinaka-basic, ang i-check nyo po ay radiator cap. Pinakamura pati yan. Nasa 150, mayroon ng bago niyan. 100, 250. Depende sa brand. Pero sa 150, mayroon na rin. Dapat po ang inyong radiator cap ay malambot ang goma. Pag matigas na o yung malutong na, yung parang kaya ng maputol, pag ginaganyan mo, yung parang matigas na goma na, palitan nyo na po. Pangalawa, pag yung spring po, hindi na lumalaro na maayos, kagaya niyan, hindi na nabalik. Mayroon kasi yung mga na-encounter, nakapisa na lang na ganyan. So pag tinakpan nyo yun, walang kahirap-hirap, wala nang pamigil dun sa pressure, no? Ang coolant, tapon na ng tapon dun sa reserve. Hindi na kailangan ng init-init. Konting pressure lang, pag nirevolusyon mo, ayun na, lumilipat na yung coolant dun. May mga ganun ako na-encounter. Sumunod, pero yun yung mga walang thermostat. Kasi pag mayroong thermostat, nasa loob po niyan, thermostat valve. Yun po hindi basta-basta yung nag-o-open hanggat hindi pa nare-reach yung normal operating temperature. So yan, yung iba ganun. Pag stock up na yung radiator cap, hindi na bumabalik na ganyan, palitan nyo na po. Mura lang naman. Lalo kung mga 10 years old, 8 years old pataas na yung kotse ninyo, lagay ko naman yung 200, sulit na yun. No, mga kaibigan? So radiator cap, una nyo i-check. Pangalawa, kaya lagi nagbabawas, minsan may mga leak sa mga hose. Micro leaks, mga kaibigan, na hindi niyo nakikita. Pero pag nakapark kayo, yung pala, nagpapatak pala yun or gumagapang sa engine bay. Tapos pagising nyo, tuyo na. Kaya gumamit po kayo lagi ng coolant, huwag tubig. Bakit po? Ito po, hindi ito basta-basta nag-evaporate sa init. Nalaman ko yan nung ako'y bago-bago pa naggagawa ng kotse. Dati, pag may tubig ako na isinalin dito, tumatapon sa fan, maya-maya kulay white na, natuyo na yung tubig. Ba nung time na nagsalin ako ng coolant, nakabiyahe na ako ng Alabang, nandun pa rin yung coolant kung saan siya natapon. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta nag-evaporate kahit mainit yung makina pa Alabang mula Kabuyaw. Hindi siya nag-evaporate, nandun pa rin yung coolant. Sabi kong galing ha. So ganun pala yun, no? Tapos pag may leak ang inyong cooling system, kita nyo kasi may kulay siya. Mas madali siyang matetrace. Kahit sa sahig, makita nyo yun. Kulay green, coolant to. Kulay brown, langis to. Medyo mapula, ano to, power steering or transmission fluid. Parang ganun. Diba? So pag coolant, madali nyo matetrace kung may leak ba yung inyong cooling system. Kumukulay po yan. Kung saan ang leak, meron dito, meron sa ilalim na hose, meron doon sa mga bypass ng tubig, doon nyo siya matetrace. So sumunod, kapag okay ang radiator cap, okay ang mga hose, walang leak, bakit nagbabawas? Pacheck nyo po yung inyong radiator. Baka naman yan ibarado na po, nag-high pressure na pala ang inyong cooling system, kaya pala panay-panay natapon dito. Yun po ang isang dahilan pa. Baka naman yung radiator never pang napalinisan. Lalo yung mga nakatubig lang, kita nyo naman yung mga butas-butas. Ito, medyo tanaw nyo rin. Yan, yung mga fins, yung mga butas sa loob. Kita nyo kung may mga nakabarang dumi-dumi dyan o bato-bato. Pasalaksak nyo na yung radiator nyo, sinasalaksak yan bawat butas para makasirculate na maayos. Next po ay yung mga fan. Pag dalawa ang fan ng inyong radiator, make sure ninyo na parehas gumagana pag bukas ang aircon. Pero pag yan po ay patay ang aircon, natural lang po na hindi yan gumagana parehas. Gagana lang po yan pag na-reach na yung operating temperature. Tapos mamamatay din po ulit after mga 1 minute or ilang segundo kasi naka-cool down na. Hindi po yan yung pagsusi nyo, naka-on na kaagad. Hindi po siya ganun. Sa normal na wiring po, ang nangyayari ay naka-off yan kahit naka-start ang makina. After mga ilang minutes, pag mainit-init na, tsaka lang po yan gagana. Pero pag once na binuksan yung aircon, dalawa po yan, sabay agad, dalawa. Yan, kasi may additional load na yung makina. Hindi na niya kakayanin palamigin pag hindi gumagana ang fan, pati yung condenser dito sa harap. Yan, ito. Yung para sa aircon. Kailangan niya po kasi yan palamigin. Kaya gagana na yan, left and right. Kung isang fan nyo, ganun din, gagana rin siya. Next po, ay yung ating cylinder head at cylinder head gasket. Yan yung isa sa pinakamatinding problema na. Punta tayo doon sa kabilang makina.
Okay. So, dito tayo sa isang makina natin. So, ito, para mas madali natin maintindihan, ito yung nakabukas na makina. Wala na po itong cylinder head. So, kaya nauubos ang coolant paminsan kapag may tama ang cylinder head or cylinder head gasket, ay punit na or umangat na or na-warp na yung cylinder head mismo, yung hindi na flat ang surface. Doon po nag-uumpisa maubos ang coolant dahil unang-una, ito po, itong apat na ito yung cylinder na may piston po yan, yung mga nakabaon na yan. Yan. So, ito po, dito nangyayari yung compression sa loob nito. So, gawin natin simple. So, kung may compression dyan, may malakas na puwersa dyan na tumutulak. No? Ngayon, itong mga butas na ito ay water jacket. Yan, daanan ng coolant or coolant passages. Water jacket or coolant passages. Diyan yung mga coolant, no? Binabalot ng coolant itong mga bilog na apat na ito para po mapalamig niya yung engine. So, kaya may mga butas na ganyan, dumadaan sa cylinder head, tas tatagos dyan. So, pag ang ating hung block may singaw ang cylinder head gasket or cylinder head, yung compression dito o yung pressure dito, pumupunta po yan dyan sa daanan ng tubig. Lalo yung mga 90s na mga Honda, yun yung sakit nila kasi aluminum yung block nila. Hindi sila ganitong klaseng bakal, no? Aluminum. So, pag ang gamit mo ay hindi coolant, ang gamit mo ay tubig gripo, tubig poso, kinakain ng corrosion yung water jacket. At ito pong butas na to, lumalaki yan, lumalapit po yan dito sa may piston. Yan, nakabukas na kami ng mga ganung makina. Pero sa cylinder head po hindi dito sa block na to kasi bakal to. Yung aluminum na block yun, kinakain yun. So pag manipis na yan, yung pressure nito, pupunta doon sa daanan ng tubig. Kaya kayo makakakita nung bumubulwak ang tubig sa radiator o sa radiator kapag bukas nyo. Kahit hindi pa mainit, bumubula na, tapos tinatapo na yung coolant doon sa reserve pag may takip. Minsan naman, yung coolant pumupunta sa piston, sinusunog niya, kaya din nagbabawas. So, ganun na nangyayari. Pag ang napunit naman sa head gasket or umangat, yung sa coolant papunta sa langis, ang mangyayari naman, halo ang tubig at langis. Yun yung Sharon Cuneta kung tawagin. Kulay gatas po yun. Pero pag ang napunit lang or umangat, yung sa coolant papuntang piston, ang nangyayari lang po ay hindi siya halo ang tubig at langis. Nangyayari lang po, tinatapon ang coolant, nauubos ang coolant. So, yun na nangyayari mga kaibigan. Pag ang cylinder head gasket o ang cylinder head mismo ay problema o kaya yung block, yan. Kaya mabilis maubos ang coolant. So, shinare ko lang sa inyo base sa experience ko kasi sa mga head, ganyan din yung korte ng butas nun eh. Kaya lang, sa katagalan, yun nga, pag tubig ang gamit mo at hindi coolant, kinakain ng corrosion. Yung mga puti-puti, napupulbos, lumalapit siya dito. May limit lang yan. Pag masyadong malapit, kahit may gasket, tatapon na ng tubig kasi yung pressure dito pumupunta sa tubigan. Ayun lang po. Sinare ko lang sa inyo. Sharing is caring. Libre yan. Marami tayong matutulungan. Bye bye po.